$1,000,000, deklaradong sinabi ni Dario Castel. Ang boses niya ay dumagundong sa malamig na simoy ng taglagas na parang talim ng kutsilyo. Yan ang ibibigay ko sa kahit sino sa lugar na to na kayang panatilihing kalmado ang hayop na yan sa tabi niya kahit 5 minuto lang. Nagkatinginan ng mga tao sa Hollow Creek Livestock Auction, halatang balisa. Mga magsasaka, tagapag-alaga ng hayop at mga usisero, lahat ay naakit ng mga kwento tungkol sa mabangis na German Shepherd na nakakulong sa gilid ng ring. Lumingon sila mula sa umuungol na aso patungo sa lalaking bihis na nagbibigay ng alok. Ni hindi umabot sa mga mata ni Dario ang kanyang ngiti. Wala namang kailangang abutin. Ang kanyang yaman, tulad ng kanyang kumpiyansa, ay hindi kailanman umasa sa pag-apruba ng iba. Hindi tumigil sa pag-ungol si Zeus, ang aso. Nabanat ang kanyang mga kalamnan sa ilalim ng maruming balahibong may mga peklat. Sumiksik siya sa bakod na bakal, tila tinatawag ang sinuman na subukan siyang lapitan. Sa bawat tahol, lumilitaw ang matutulis niyang ngipin at sa kanyang mga mata may apoy na hindi takot, mas parang pagkakanulo. Tumawa si Castel ng mahina habang nag-alinlangan ang auctioneer. "Sige na," sabi niya habang lumalakas ang boses dahil sa mikropono. "Ilabas niyo na ang kampyon niyo. Tingnan natin kung gaano kahalaga ang katapatan kapag walang kadena o harang." 2 batikang ranch hand, mga lalaking sanay humawak ng hayop na mas mabigat pa sa kanila, ang tila nag-aalangan habang binubuksan ang kulungan gamit ang mahabang tukod at makakapal na guwantes. Sumugod si Zeus, pinigilan lang ng makapal na lubid na nakatali sa matibay na poste sa batuhan. Kumalat ang alikabok sa paligid, pero walang lumapit. Hindi ang mga cowboy, hindi ang mga tagapamahala, maging ang mga trainer na nakaupo sa paligid, umaasang mapansin ni Castel at makakuha ng trabaho, ay hindi gumalaw. Sa gitna nila, halos hindi pansin, nakatayo ang isang batang babae na 2 anyos, may luma at kupas na harmonika sa bulsa ng kanyang jacket. Alam ni Sofia Moreau na hindi siya nababagay sa ganitong lugar. Isinama lang siya ng lola niyang si Teresa dahil walang ibang magbabantay sa kanya pagkatapos ng klase. Nireklamo nga ng matanda ang ingay, ang dami ng tao, at ang kabuang eksena, pero mula nang makita ni Sofia ang German Shepherd, hindi na siya nakatingin sa iba. May kung anong nakita siya sa paglakad ng aso at sa galit nitong mga tahol na kumalabit ng damdamin niya. Hindi takot, hindi rin galit, mas malalim pa. Parang puwang sa dibdib na nananatili kahit tapos na ang pagdadalamhati. "Rinig mo yon, bata?" Biro ng isang lalaki. $1,000,000 para lang maupo sa tabi ng halimaw na yon. Pwede ka nang magretiro bago mag-high school. Walang sinabi si Sofia. Tahimik siyang lumakad paabante. Halos walang ingay ang mga hakbang niya sa lupa. Lalong lumakas ang bulungan sa mga tao. Tinawag siya ni Teresa pero hindi siya lumingon. Tinaas ni Castel ang kilay nang lumapit ang bata. "Ano to? Isang batang babae ang susubok. Akala ko kahit man lang matandang lalaki muna ang mabibigo." Hindi sumagot si Sofia. Wala namang kailangang sabihin. Hinugot niya mula sa bulsa ang harmonika. Luma na ito, mapurol na ang mga gilid at may mga inisyal pa ring mababasa, IM, ang inisyal ng nanay niya. Ang tanging naiwan sa kanya matapos ang sunog, ang aksidente, lahat ng dating bahagi ng buhay niya. Itinaas niya ito sa kanyang labi at tumugtog. Hindi isang malinaw na tugtugin, kundi sunod-sunod na nota, magaan at marupok, halos kasing hina ng hangin. Hindi ito perpekto, hindi kailangan. Ang mahalaga, ito'y pamilyar, ligtas. Huminto si Zeus sa paggalaw. Banayad pero malinaw ang pagbabago. Ang asong kanina'y handang manakit ng kahit sino ay nanatili sa kinatatayuan. Ang mga tengay nakatuon, ang matay nakatitig. Unti-unting nawala ang ungol mula sa kanyang dibdib. Lumuwag ang tensyon sa lubid habang dahan-dahan siyang lumapit sa bata. Patuloy lang sa pagtugtog si Sofia. Hindi siya umatras.
Tahimik ang lahat, umupo si Zeus. Hindi ito tungkol sa kontrol, hindi ito tungkol sa pagsuko. Isa itong bagay na mas banayad, mas bihira, tiwala, walang kumuha ng stopwatch, walang lumapit para sukatin ang oras. Maging si Dario Castel ay nanatiling nakatayo, hindi na mayabang, kundi parang may nararamdamang hindi niya maipaliwanag. Lumipas ang 5 minuto. Wala ni isa sa kanila ang gumalaw. Walang palakpakan, walang sigawan. Tahimik ang hangin para sa kahit anong ingay. Pati ang auctioneer, isang taong sanay manghikayat ng mga tao, ay hindi makapagsalita. Nanatili si Zeus sa tabi ni Sofia na para bang doon talaga siya nararapat mula pa noon. Hawak pa rin ni Sofia ang harmonika, mas mahigpit ngayon. Tumigil na ang tugtog, pero ang katahimikang iniwan nito ay mas makapangyarihan pa kaysa sa anumang tunog. Tahimik na tumalikod si Castel at umalis. Pinagpag ni Sofia ang kanyang maong at inabot ang kwelyo ng aso. Hindi umiwas si Zeus. Tumayo siya at naglakad sa tabi niya, hindi tulad ng hayop na natalo, kundi tulad ng kaluluwang pumili ng taong pagkakatiwalaan. Nakatayo si Teresa sa may gate, gulat at may luha sa mga mata. Uwi na natin siya, mahinang sabi ni Sofia, pero ramdam ang bigat ng kahulugan. Hindi siya bagay sa ganitong lugar. At ganoon nga ang nangyari. Habang unti-unting nawala ang auction sa likuran nila, naglakad ang bata, ang kanyang lola, at ang asong walang sino man ang kayang hawakan sa batong daan papunta sa isang rancho sa dulo ng Sage Valley. Ang huling himig mula sa harmonika ay sumayaw sa hangin, tila paunang bulong ng isang panibagong simula. Isang simula na ni Dario Castel ay hindi kayang isipin. Hindi siya naglalakad, Lola, parang lumulutang siya. Yan ang sabi ni Sofia kay Teresa kinabukasan habang nakatayo siyang nakayapak sa bintana ng kusina. Ang lamig ng sahig ay dumampi sa kanyang mga paa at ang kanyang hiningay naging hamog sa salamin habang binabago ng unang liwanag ng araw ang nagyelong bukid sa labas na naging parang pilak na tanawin. Si Zeus, na hindi na ang mabangis na nilalang mula kahapon, ay tahimik na gumalaw sa tabi ng bakod, parang ulap na dahan-dahang lumilipat. Bawat hakbang ay maingat, bawat liko ay banayad, na para bang kusang umaayon ng lupa sa kanyang pagdaan. Hindi agad nagsalita si Teresa. Lumapit siya sa apo at tahimik na nanood habang unti-unting ngumiti ang kanyang mga mata sa pangunawang hindi na kailangang sabihin. Si Sofia ang nagbigay ng pangalan niya. Zeus, bulong niya ng hapong iyon habang nakaupo sa tabi ng makakapal na damuhan sa likod ng rancho kung saan madalas magtago ang aso, kalahating natatabunan ng mga sanga. Kasi ganyan kang gumalaw. At kapag tumingin ka sa tao, parang wala silang halaga. Hindi gumalaw si Zeus, hindi siya kumampay ng buntot, hindi rin umungol. Pero tumigil siya, dahan-dahang iniikot ang ulo kay Sofia at pumikit ng marahan gamit ang malamig at di mabasa niyang mga mata. Isa yung uri ng pagkilala, tahimik, malalim na mas higit pa sa anumang tahol. Ang pag-uwi sa kanya ay hindi nagbago ng lahat. Hindi siya agad-agad nagtitiwala sa mundo kahit na ito'y tahimik at malawak. Tumanggi siyang pumasok sa loob ng bahay. Ayaw niyang kumain mula sa mga mangkok. Napapaurong siya sa mga tunog ng metal. Kapag may biglang pagsara ng pinto, mabilis siyang pupuwesto sa damuhan. Halos hindi na makita. At kapag may lumapit na may hawak na tali o anumang kamukha nito, bigla siyang naninigas. Ang buong katawan niya'y parang yelong nanginginig sa ilalim ng balat. Pero ang tensyong iyon hindi kailanman pumutok. Hindi kapag kasama si Sofia. Hindi siya kumagat, hindi siya umungol. Pinapanood niya si Sofia mula sa di kalayuan, sinusundan siya ng hindi sinasabi at sa halos bawat gabi humihiga siya malapit. Hindi masyadong malapit, hindi rin humihipo, pero sapat ang distansya para may kahulugan. Binigyan siya ni Teresa ng espasyo. Lumalapit lang siya kapag kailangan, nag-o-order ng pagkain, sinusuri ang mga bakod, pero sa kabuuan, pinabayaan niyang matutunan ni Sofia ang lahat sa sarili nitong oras.
Naalala niya si Irene noon pa, habang tahimik na nakaupo sa tabi ng mga kabayong kinakabahan na walang sino man ang makalapit. May pagkakahalintulad sa paraan ng paghihintay ni Sofia sa sirang asong iyon nang walang inaasahan kapalit. Si Martha Monroe, ang lokal na veterinaryo, ang siyang tumukoy kung anong anino ang bumabalot pa rin kay Zeus. Hindi ang pangalan, iyon ay kay Sofia, kundi ang aninong sumunod sa kanya tulad ng lamig sa unang simoy ng tagsibol. Halos 70 na si Martha at hindi kailanman nagpapadikta sa orasan. Dumating siya sakay ng kanyang lumang pickup sa unang linggo pa lang, ang mga kamay nakapatong sa tuhod habang dahan-dahang umupo sa harapang hagdan. Hindi niya nilapitan si Zeus. Hindi man lang siya tumingin sa direksyon nito, tahimik siyang sumimsip ng mahina niyang tsaa habang nakikipagkwentuhan kay Teresa tungkol sa paghahanda ng kwadra para sa taglamig, kakulangan ng pagkain sa hilaga, at kung paano naaalala ng mga hayop ang mga bagay-bagay kahit matagal nang maghilom ang sugat. Sa pangalawang bisita niya, may dala siyang liver treats at maingat na inilatag ito sa lupa malapit sa gate. Tumalikod siya at humimig habang naghihintay. Sa pangatlong bisita, umupo na siya ng mas malapit, tahimik at kalmado, binabasa ang isang lumang aklat ng veterinaryo. Ang boses niya ay banayad at ang bawat pagbuklat ng pahina ay parang ihip ng hangin sa tuyong dahon. Sa ika-4 na beses, pinayagan na siya ni Zeus na hawakan ang tagiliran nito. Maingat niyang ipinatong ang palad sa mga tadyang ng aso at naramdaman ang balat na may peklat sa ilalim. Hindi lang ito trauma, mahina niyang sabi matapos muling lumayo si Zeus. Maamo ang tinig niya pero matatag. Ginawa ito sa kanya ng sadya, paisa-isa. May nagturo sa kanya gamit ang takot, hanggang ang takot na lang ang natutunan niya. Hindi niya sinabi kung sino, hindi na kailangan. Gabi ring iyon, binuksan ni Sofia ang mga lumang kwaderno ng kanyang ina. Una sa loob ng ilang buwan. Bahagyang amoy eucalyptus pa ang mga pahina, ang langis na ginagamit ni Irene para pakalmahin ang mga hayop na kinakabahan. Puno ang mga pahina ng paikot-ikot na sulat kamay, mga tala mula sa mga workshop, mga pag-asa at mga sandaling pag-unawa na isinilang mula sa kabiguan. Isang pangungusap ang tumatak. Ang puwersa ay hindi lumilikha ng pagsunod, lumilikha ito ng katahimikan, at ang katahimikan ay hindi kapareho ng pag-unawa. Dahan-dahang pinadaan ni Sofia ang hinlalaki sa tinta habang nakatingin siya sa bintana sa anyong nakahimlay sa ilalim ng punong cottonwood. Sa dilim, si Zeus ay parehong estranghero at kakilala, parang kwentong matagal nang ikinuwento at halos mo nang maalala. Sa kabilang panig ng bayan, sa loob ng isang mamahaling lodge na may matataas na bintanang salamin at mga mamahaling upuan na bihirang gamitin, nakaupo si Dario Castel, nakasandal sa upuan habang pinapanood ang nakapost na footage mula sa auction. Ang liwanag mula sa kumikislap na screen ay tumama sa kanyang mukha. Walang emosyon. Ni hindi siya gumalaw nang umupo si Zeus sa tabi ng bata. Hindi rin nang gumalaw ang mga tao. Maging nang lumubog ang kanyang sariling boses sa ingay, hindi siya nag-react. "Pinagmukha niya akong tanga," bulong niya habang iniikot ang baso ng whiskey sa kamay, kumikislap sa ilaw. Paalalahanan natin sila kung ano talaga ang itsura ng tunay na kontrol. Tumango ang lalaking nakatayo sa tabi niya, isang assistant sa pangalan pero hindi sa espiritu. "Ang perya?" Pinatay ni Dario ang video at tumayo mula sa kanyang upuan. I-schedule ang demonstrasyon sa huling araw, utos ni Dario Castel. "Gusto kong makita ng bawat ranchero sa buong estado kung ano talaga ang itsura ng tunay na kontrol kapag ang mga aso ko ang humawak." Pero sa Moreau Ranch, hindi naghahanda si Sofia para sa anumang palabas. Wala siyang pakialam sa atensyon o sa mga balita. Maaga siyang nagigising, tinatapos ang mga gawaing bahay,
at ginugugol ang hapon kasama si Zeus na hanggang ngayon ay hindi sumusunod sa mga utos at tumutugon lang sa tahimik na pasensya. Sa karamihan ng mga araw, umuupo siya sa ilalim ng lumang puno habang binabasa ng malakas ang mga tala ng kanyang ina. Hinahayaang lumipad ang mga salita sa hangin habang si Zeus ay nakahiga malapit. Hindi siya palaging tumitingin kay Sofia pero hindi rin siya lumalayo kapag nagbabasa ang bata. Minsan, kapag huminto si Sofia para baligtarin ang pahina, mapapansin niyang mas malapit na si Zeus kaysa dati. Nanatili ang harmonika sa bulsa ng kanyang jacket. Alam na niya ngayon, hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi musika ang kailangan ni Zeus. Kailangan niya ng espasyo. Kaya ibinigay niya ito. Patuloy na bumisita si Dr. Volpe 1 beses kada linggo, tahimik na pinapansin ang maliliit na pagbabago sa pamamagitan ng tingin o tango. Maingat na hindi tawaging tagumpay ang kahit alinman dito, hindi pa. Si Teresa na may nanonood mula sa bintana ng kusina, laging gumagawa ng tsaa, kunwaring hindi nakikinig. Hindi kailanman nagtanong si Sofia kung gaano katagal pa. Nauunawaan na niya walang mabilisang lunas para sa mga hayop tulad ni Zeus. Walang simpleng daan para maibalik ang nasirang tiwala. Kung may nagtanong kung bakit siya patuloy na sumusubok, baka nabanggit niya ang isang linyang galing sa journal ng kanyang ina, isang pahayag na para sa kanya ay naging higit pa sa alaala. Nagsisimula ang tiwala sa katahimikan, bago pa ang unang haplos, bago pa ang anumang papuri. Walang sino man ang nag-akala na siya ang unang papasok sa arena. Lalo na sa gitna ng taong nagtipon sa ilalim ng may guhit na tolda ng Sage Valley Autumn Fair. Puno ang mga bleachers ng mga ranchero, mga trainer, mga estudyante at mga bisitang dumalo sa perya. Ang ugong ng usapan ay humalo sa amoy ng mainit na cider at kape. May mga batang nakaupo, nakasabit ang mga paa sa bakal, habang ang matatandang lalaki nakayuko, nakatawid ang mga braso at puno ng pag-aalinlangan ang mga tingin. Sa gitna ng arena, sa ilalim ng maliliwanag na ilaw at mga bandilang sumasayaw sa hangin, lumakad si Sofia. Wala siyang dalang tali. Wala siyang suot na vest ng isang trainer, wala siyang treat pouch, walang gamit. Nasa bulsa lang ang kanyang mga kamay at ang harmonika nakatago sa loob. Naglakad si Zeus sa tabi niya, hindi hinihila, hindi pinipilit. Nandoon lang dahil pinili niyang sumama. Nakababa ang ulo niya, mahinahon ang bawat hakbang, alerto pero kalmado. Gumalaw ang mga tao nang makarating sila sa gitna ng arena at naupo si Zeus nang walang kahit anong utos. Walang mikroponong tumawag sa kanila, walang dramang musika, walang sigaw ng mga utos mula sa speaker. Tanging ang hangin sa mga punong sycamore sa paligid ng fairgrounds. Walang binigkas si Sofia, wala siyang kailangang sabihin. Kumilos lang siya, dahan-dahan tuloy-tuloy at si Zeus ay sumunod. Nakatitig pa rin sa kanya ang mga mata nito. Ang mga kalamnan ay laging handa, ngunit hindi kailanman naninigas. Kapag huminto siya, humihinto rin ito. Kapag lumuhod siya, umuupo si Zeus. At nang itinaas niya ang kamay, hindi bilang utos kundi bilang tahimik na paanyaya, ginaya siya ni Zeus. Iniunat ng aso ang kanyang mga harapang paa, ibinaba ang ulo at yumuko sa isang baw. May humugot ng hangin sa gulat. Isa pa ang bahagyang natawa, parang hindi makapaniwalang totoo ang nakikita. Pero karamihan ng tao ay nanatiling tahimik, tulalang nakamasid. Ito ang parehong aso na dati umuungol sa likod ng bakal na kulungan sa county auction. Ngayon, kumikilos siya hindi dahil sa takot o kontrol, kundi dahil sa isang bagay na hindi nakikita, banayad at totoo. Hinugot ni Sofia ang harmonika, hindi para magpasikat, hindi para sa isang palabas. Dinala lang niya ito sa kanyang mga labi at nagsimulang tumugtog. Hindi pamilyar ang melodiya, banayad ito, halos hindi tunog musika. Parang hiningang may hugis, isang oyayi na gawa sa hangin.
Nakatayo mag-isa si Zeus sa gitna ng ring. Itinaas niya ang ulo, ang mga tainga ay alerto, ang mga mata ay nakatuon kay Sofia. Hindi kumampay ang buntot niya, hindi siya gumalaw. Nakinig siya at pagkatapos sa isang tahimik na pagkakaunawa, humiga siya sa lupa at inilapat ang ulo sa pagitan ng mga paa niya. Walang pumalakpak agad. Ang unang mga palakpak ay mahina, halos takot na sirain ang sandaling iyon. Pero unti-unti, kumalat ang tunog, parang alon na papalapit. May nag-click ng kamera, may isang sumipol. Isang bata sa tabi ng bakod ang sumigaw ng pangalang Zeus kahit hindi niya ito maaaring alam. Tumango si Sofia ng bahagya at lumingon papunta sa labasan. Ngunit bago siya nakagalaw, isang tinig ang pumutok sa loudspeaker. "Uy, ang tamis naman nun!" Sarkastikong tono ng announcer, putol-putol sa alingaw-ngaw ng mikropono. "Ngayon, salubungin natin ang pangunahing sponsor ng palabas, si Ginoong Dario Castel." Bumagsak ang kanyang pangalan sa arena na parang kulog. Pumasok si Dario sa ring, suot ang itim na coat, isang makinang na pilak na kurbata ang sumasalamin sa liwanag. Sa tabi niya pinipigil ng dalawang handler ay isa pang German Shepherd, mas malaki, mas maitim at may kalbong bahagi sa bandang likod. May makapal na lubid na nakaharness sa mga balikat. Tumahol ang aso ng malalim, galit na galit, kumakagat sa hangin habang sumusugod. Isang totoong hamon, sabi ni Dario habang hawak na ang mikropono, ang kanyang ngiti ay masyadong malawak, masyadong matalim. Itong asong ito ay tinawag na walang pag-asa ng apat na magkaibang sentro. Pero kami hindi damdamin ang basehan, resulta ang hanap namin, walang musika, walang drama, puro kontrol. Itinuro niya ang kanyang team na pumasok sa ring dala ang mga baton, clicker at remote para sa shock collars na nakakabit sa kanilang mga sinturon. Nagwala ang aso nang lumapit sila, may bula sa gilid ng bibig, mabilis ang galaw ng mga mata. Hinila ng mga magulang ang kanilang mga anak papalayo. Ang mga bulungan ay naging mga nag-aalalang usapan. Pagkatapos kumilos si Zeus, hindi siya nagmadali, hindi dahil sa takot, hindi dahil inutusan. Tumayo siya mula sa pagkakahiga, tumigil ng isang segundo at naglakad sa gitna ng arena, tahimik, kontrolado ang bawat hakbang papunta sa gitna ng kaguluhan. Napahinto si Sofia. Hindi niya tinawag si Zeus, hindi rin siya gumalaw. Pero si Zeus, nakataas ang mga tainga at mababa ang buntot, ay tumawid sa alikabok na lupa. Tumigil ilang hakbang bago marating ang nagpapanik na aso. Tumigil din ang pangalawang aso, litong-lito. Sumigaw si Dario pero nilamon ng ingay ng tao ang kanyang tinig. Nag-alinlangan ang kanyang mga tauhan, hindi alam ang gagawin. Umupo si Zeus. Dahan-dahan maingat inihiga ang sarili sa lupa. Hindi hamon, hindi pagsuko, basta nandoon lang siya. Humihingal ang isa pang aso, dilat ang mga mata, nanginginig sa pagkalito. Hindi gumalaw si Zeus. Pagkatapos, iniunat niya ang mga paa, inirelax ang ulo. Nag-alinlangan ang kinakabahang shepherd, pero pagkatapos ay ginaya niya ang kilos, dahan-dahang bumaba sa isang nerbyosong pagyuko, ilang pulgada lang ang layo. Doon lang kumilos si Sofia, hindi papunta kay Zeus, kundi sa gilid ng ring kung saan naroon ang kanyang jacket. Hinugot niya mula sa bulsa ang harmonika, itinaas niya ito at tumugtog ng parehong banayad na himig. Walang pambungad, walang ilaw, tanging hininga, bakal at alaala. Tumingin ang pangalawang aso sa kanya, hindi ito umungol, hindi sumugod. Nakinig ito, sumabog ang karamihan, nagpalakpakan ang mga tao sa bleachers, nagmamadaling lumapit ang mga reporter na may dalang kamera at mikropono. Nakatayo si Dario, namumutla, galit na galit ang mga kilos sa kanyang mga tauhan pero hindi sila gumalaw, natigilan sa nasaksihan. Dalawang aso dating wasak, isa'y pinagaling ng tahimik na pagpupursige ng isang bata at ang isa'y nagsisimula palang maghilom, magkatabing nakahiga sa gitna ng ring.
Walang takot, tahimik, gising. Mula sa VIP section lumapit si Sheriff Rinaldi, nakatawid ang mga braso, tahimik na pinapanood si Dario habang unti-unti itong umaatras mula sa arena, nakapikit ang labi at nakalaylay ang mikropono sa kanyang kamay. Walang sinabi si Sofia, hindi siya kumaway, hindi siya tumingin sa mga kamera. Naglakad siya papunta sa gitna ng ring, lumuhod sa tabi ni Zeus at inilagay ang kamay sa likod nito. Tiningnan siya ng isa pang aso, pagkatapos ay dahan-dahang lumapit at inilapat ang ulo nito sa kanyang tuhod. Patuloy ang pag-record ng mga kamera, may mga headline ng sinusulat, pero ang tanging nakita ni Sofia ay ang mahalaga, ang katotohanang hindi na maitatanggi. Nagsimula ito bilang bulong, una sa bayan pagkatapos sa mga karatig lugar. Pagsapit ng umaga kumalat na sa local news ang video ni Sofia at ng dalawang German Shepherd at sinimulan na itong i-feature sa buong bansa. Lumaganap ang mga artikulong may pamagat na ang batang nakinig at walang utos, kundi koneksyon sa mga timeline at inbox. Paulit-ulit na pinanood online ang sandaling humiga si Zeus sa tabi ng tinaguriang mapanganib na aso, kasabay ng banayad na nota ng harmonika na parang oyayi para sa mga nagdududa. Sa paaralan, naramdaman ni Sofia ang pagbabago. Ang mga kaklase na dating walang pakialam kay Sofia ay ngayoy palaging nasa paligid, nakatingin, mausisa, may halong paghanga. Pero nanatili siyang pareho, tahimik, matatag, nakatuon sa ginagawa. Sa ranch, doon palang nagsisimula ang tunay na pagbabago. Nakatayo si Teresa Moro sa tabi ng paddock, hawak ang mainit na termos, pinapanood sina Zeus at ang isa pang aso na ngayon ay may pangalan ng Max habang naglalakad sila sa mataas na damuhan. Hindi sila sinanay para gumalaw ng ganon. Ginagaya lang nila ang isa't isa, parang mga ibong sabay lumilipad o dahong sabay-sabay na umiikot sa iisang ihip ng hangin. Anuman ang unti-unting gumaling kay Zeus ay nagsisimula na ring umalingaw-ngaw kay Max. Bagaman mas malalim ang sugat kay Max, mas hilaw, mas madaling lumitaw muli. Dumating si Dr. Marta Volpe pagkatapos ng tanghalian. Ang lumang truck niya ay maingay sa daang bato. Bumaba siya ng dahan-dahan, mabigat ang mga galaw ng mga kasukasuan dahil sa dekadang pag-aalaga ng mga hayop na nakalimutan na ng mundo. Sa isang kamay, dala niya ang luma niyang medical kit. Sa isa pa, isang maliit na bungkos ng tela na nakatali ng PC. Hindi lang bakuna ang dala ko ngayon, malumanay niyang sabi habang lumalapit kay Teresa sa bakod. Tawag ng tawag ang universidad, mga behaviorist, trauma experts, pati SAR trainers. Mukhang gusto nilang malaman kung paano napatahimik ng apo mo ang isang halimaw sa loob lang ng ilang minuto. Uminom ng kaunting kape si Teresa, hindi inaalis ang tingin sa pastulan. Hindi niya pinatahimik, tugon niya. Nakinig siya at nakinig din ang aso. Sa loob ng kamalig, nakaupo si Sofia sa isang kumpol ng dayami, nakabukas ang kwaderno ng kanyang ina sa kanyang kandungan. Ang mga pahina, luma at may mantsa ay puno ng mga diagram, sulat sa gilid at maliliit na guhit. Ang sulat kamay ng kanyang ina, matulis at may kumpiyansa, ay bumabalot sa papel ng mga aral na patuloy pa ring bumubukas sa kanyang harapan. Bawat linya sa jurnal ay parang higit pa sa leksyon. Isa itong paniniwala, isang paalala na ang tiwala ay hindi nanggagaling sa puwersa, kundi sa pagbibigay ng ligtas na lugar sa isang mundong puno ng panganib. 3 beses na niyang binasa ang parehong talata nang may kumatok sa pintuan ng kamalig at winasak ang kanyang atensyon. Lumitaw si Doktor Volpe, nababalot ng liwanag mula sa araw. "Pwede ba akong pumasok?" tanong niya kahit hindi naman siya dati humihingi ng pahintulot. Tumango si Sofia at inialis ang journal sa kanyang kandungan. Pumasok si Marta ng dahan-dahan at inilapag ang maliit na bungkos ng tela sa tabi niya.
Sa tingin ko handa ka na para makita to. Mahina niyang sabi. Pag-aari ito ng nanay mo. Tinago ko ito pagkatapos ng aksidente. Lagi kong inisip, baka isang araw, maingat na kinalas ni Sofia ang buhol. Sa loob, may mas luma pang harmonika, gamit na gamit. Kupas na ang ibabaw at may nakaukit na mga inisyal. I am Irene Moreau. Umalingaw-ngaw ang pangalan ng kanyang ina, banayad na parang lumang himig na nakabitin sa hangin. Bit-bit niya yan hanggang kolehiyo, sabi ni Marta. Sabi niya, mas nakikinig daw ang mga aso sa musika kaysa sa sigaw, na ang tunog ay parang paalala ng isang bagay na mas matanda pa sa takot. Walang sinabi si Sofia. Hawak niya ang harmonika gamit ang dalawang kamay, parang isang bagay na sobrang bihira at maselan, isang balahibo ng ibong hindi pa niya kailanman nakita pero palagi niyang pinaniwala ang totoo. Sa labas, lumipat ang hangin at tinaas ni Zeus ang ulo. Samantala sa ibang lugar, nagsisimula na ring gumalaw ang mga epekto ng pagkabigo ni Dario Castel. Kahit tahimik siyang umalis pagkatapos ng perya, hindi pa rin nawala ang impluensya niya. Nagsimulang maglabas ang Castel Tech ng mga inedit na video ng pangyayari, maingat na tinanggal ang payapang sandali sa pagitan ng dalawang aso. Sa halip, pinutol-putol nila ang mga eksenang puro tahol at paglalaban para makabuo ng ibang kwento, isang kwento ng panganib, hindi ng paghilom. Gabi ring iyon, natisod ni Teresa ang isa sa mga unang headline. Hindi natuturo ang aso banta sa publiko. May kasamang malabong larawan ni Max habang naglalakad. Hindi na niya kailangang tanungin kung saan ito galing. Pare-pareho ang kinang at panlilinlang ng propaganda ni Castel. Nang gabing iyon, nagtipon sina Sofia, Teresa at Marta sa paligid ng lumang mesa sa kusina. Ang ibabaw nito puno ng papel at mga kumikislap na screen. Humuhuni ang hangin sa labas, pero si Zeus ay tahimik na nakahiga sa tabi ng fireplace, walang iniinda. Sinusubukan niyang burahin ang nangyari, sabi ni Marta habang tinatap ang kanyang tablet. Kapag mabilis siyang kumilos, baka makalimutan ng mga tao. Natatakot siya, mahinang sagot ni Teresa habang hinahalo ang kanyang tsa. Yung batang yon, nagawa sa loob ng 5 minuto ang hindi nagawa ng buong team niya sa 5 taon. Nakatingin si Sofia sa mga aninong sumasayaw sa pader. Nang nagsalita siya, banayad pero matatag ang kanyang tinig. Kung ganon ipakita natin ulit sa kanila, wala ni isa sa 2 babae ang nagtangkang magtanong, naiintindihan nila. Ang nangyari sa arena ay hindi aksidente. Ito ang simula ng isang bagay na totoo. Ang mga sumunod na araw ay nagdala ng higit pa sa media coverage. Nagsimulang dumating ang mga truck, may dalang mga asong may mga kwento ng sakit, mga border collie na tinaguriang agresibo, cattle dog na pinarusahan dahil sa likas nilang kilos, mga shepherd na inabandona ng mga trainer na inakalang disiplina ang puwersa. May mga dumating na nanginginig. Ang iba'y nakatitig na parang hamon. Wala ni isa ang dumating na may tiwala. At gayon paman, si Zeus ay araw-araw na gumagala sa pagitan nila. Tahimik, kalmado, walang salita, walang pangako, tanging presensya lang. Pagsapit ng katapusan ng linggo, pati ang mga reporter ay natahimik sa mga panayam. Hindi nila lubos na nauunawaan ang kanilang nasasaksihan, pero nakita nilang may nagbago. At kapag nakita mo na ang pagbabago, hindi mo na ito mababaliwala. Kumalat ang balita una sa alkalde ng Sage Valley pagkatapos sa mga pinuno ng estado. Dumagsa ang mga panukala, mga imbitasyon sa pananaliksik, alok ng sponsorship, mga kontrata para sa patalastas. Tinanggihan silang lahat ni Sofia, sinundan lang niya ang parehong katotohanang isinulat ng kanyang ina noon, huwag manakit, maging kanlungan, hindi takasan. At si Max ang nagbigay ng susunod na senyales. Sa loob ng ilang araw, nanatili siyang nasa gilid, hindi kailanman nalalayo kay Zeus, pero laging medyo layo-layo.
Nabibigla siya sa biglaang ingay, umaatras sa malalakas na boses, naninigas kapag may gumalaw ng mabilis. Hindi kailanman sinubukang lapitan siya ni Sofia, hindi siya tinawag. Tahimik lang siyang naghintay. Hanggang sa isang tahimik na Sabado, habang unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng mga burol at nagiging ginintuan ng mga bukid, tinawid ni Max ang distansya. Walang palakpakan, walang drama. Lumapit siya sa kinaroroonan ni Sofia na nakaupo at nagbabasa at humiga sa tabi niya. Banayad ang pagdikit ng kanyang tagiliran sa kanya, isang paay nakaunat. Sumunod si Zeus, makalipas ang ilang sandali, mahinahong umupo malapit. At sa sandaling iyon, walang salita, walang manonood, walang kahit isang nota ng musika, may dumaloy sa pagitan nilang tatlo. Hindi kapangyarihan, hindi rin pagsunod, ngunit tiwala. May mga kwento na hindi kailangan ng salita, matagal nang natunaw ang taglamig at tuluyang dumating ang tagsibol. Huminga muli ang lupain sa paligid ng Sage Valley. Luntiang gumulong ang mga burol sa ilalim ng kalangitan ng Abril habang sumabog sa dilaw na bulaklak ng wild mustard ang mga bakod. Ang ilog sa ibabay bumubulong, dala ang tubig mula sa natunaw na yelo ng kabundukan. At sa pinakamataas na gulod, sa wakas ay tumindig ang Moreau Kinship Canine Sanctuary. Ang mga haligi nito'y pinakinis ng mga voluntaryo, ang mga batong ipinwesto ng mga kapitbahay na dati nag-alinlangan pero ngayon naniniwala na. Hindi sa engranding pangarap o nakasisilaw na palabas, kundi sa isang bagay na mas banayad, mas totoo. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang bata, sa kanyang aso at sa isang himig. Ngayon ito'y lumago na bilang isang katuparan. Hindi isang rebulto, hindi isang monumento, kundi isang pangakong natupad. Walang malalaking karatula sa pangunahing gusali ng sanctuary. Sa halip, isang maliit na plake na inukit sa kahoy ang nakapatong sa tabi ng pintuan. Sa alaala ni Irene Moreau na pinili munang makinig. At sa ibaba, sa mas maliit na titik, para sa mga patuloy na nagdadala ng kanyang tinig sa kanilang puso. Ang buong sanctuary ay parabang isang alaala na muling binuhay. May mga training area sa loob at sa labas, mga kennel na may malalambot na sahig, hindi para ikulong, kundi para aliwin. May maliit na silid-aklatan, puno ng mga journal at pag-aaral. Marami sa mga ito ay sulat kamay ni Irene. Araw-araw, nilalakad ito ni Sofia, hindi bilang batang nasa anino ng nakaraan, kundi bilang isang babaeng natagpuan na ang sariling daan. Kalmado siyang kumikilos, laging mapagmasid, sa maliliit na senyales, pagbabago sa postura, panginginig sa ilalim ng balahibo, o katahimikan ng isang hiningang pinigil sa takot, umaasang mapansin. Hindi na niya kailangang buksan ang mga lumang kwaderno. Ang mga turo ng kanyang ina ay nasa kanya na, natural, likas. Si Zeus ay nasa tabi pa rin niya, ngunit hindi na dahil sa takot o pangangailangan. Kumpiyansa na siya ngayon, panatag ang bawat hakbang. Siya na ang tahimik na puso ng sanctuary, hindi isang maskot, hindi alaga, isang tagagabay. Kapag may bagong asong dumarating, takot, balisa, laging naghahanap ng labasan, si Zeus ang unang lumalapit. Hindi siya nangingibabaw, hindi siya nagpapataw. Lumalapit lang siya ng may tiyaga, tumitingin sa mata at sa paraang hindi maipaliwanag sinasabi, ligtas ka na. At totoo nga iyon. Tuwing Martes, dumadalaw si Dr. Marta Volpe, kadalasan kasama ang mga estudyante mula sa Veterinary Academy. Patuloy pa rin nilang natutuklasan na ang paghilom ay hindi lamang tungkol sa gamot o operasyon. Naupo silang magkakrus ang mga binti sa damuhan habang si Sofia ay nagsasalita. Hindi siya kailanman tumayo sa itaas nila, hindi rin gumamit ng entablado. Umupo siya sa lupa kasama ang mga aso, isang kamay nakapatong kay Zeus habang binibigkas ang mga salitang bihirang marinig sa mga lektura.
Nagsalita siya tungkol sa paghihintay, tungkol sa kung paanong nananatili ang trauma sa katawan at sa bawat paghinga. Ipinakita niya kung paanong ang isang haplos ay maaring paanyaya, hindi utos. Ang kanyang mga aral ay hindi galing sa aklat, kundi sa kanyang karanasan, ang unang pagkampay ng buntot ni Max. Ang matandang asong inabot ng 1 linggo bago siya pinagkatiwalaan para kumain. Ang unang mahimbing na tulog ni Zeus, walang bangungot, walang panginginig. At sila'y nakinig dahil siya rin ay natutong makinig. Isang Huwebes ng unang linggo ng Mayo, bumalik si Nico Castel. Dumaan ang kanyang itim na SUV sa daang bato, mas mabagal kaysa dati, mas parang buntong hininga kaysa alikabok. Bumaba siya ng walang bakas ng kayabangan na minsang suot ng kanyang ama na tila baluti. May hawak siyang Manila envelope at tumayo roon na parang hindi sigurado kung kakatok ba o iiwan na lang. Hinarap siya ni Sofia sa kalagitnaan ng daan. Si Zeus ay nasa tabi pa rin niya. Walang salitang namutawi, ngunit tumango si Nico na parang may narinig na hindi sinabi. Inabot niya ang envelope ng maingat. Ang mga gilid nito'y kupas na sa dami ng ulit na binasa. Mula sa kanya yan, sabi ni Nico, iwas ang mga mata. Sinulat niya to bago lumala ang stroke. Sinabi niyang kailangang ihatid ng personal. Binuksan yun ni Sofia kalaunan, mag-isa sa tahimik na atik ng Kamalig, kung saan minsang umupo ang kanyang ina tuwing may bagyo. Nanginginig ang sulat kamay, hindi pantay ang tinta, pero malinaw ang mensahe. Sofia, sa oras na nabasa mo ito, nagawa mo na ang higit sa aking inasahan, higit sa pinaniwalaan kong posible. Inamin niya na matagal na niyang alam na tama si Erin bago pa man niya ito nasabi ng malakas, pero hinadlangan siya ng kanyang sariling kapalaluan. Buo ang kanyang pagkatao sa ideya na siya palagi ang tama. Sa mga pahinang iyon, inilantad niya hindi lang ang kanyang mga pagsisisi, kundi pati ang mga takot sa likod nito. Ang mawalan ng kontrol, ang mawalan ng saysay, ang harapin ang pagbabago. Nakikita ni Erin ang mga hayop sa paraang ni hindi nga natin kayang makita ang isa't isa, isinulat niya. At ngayon ko lang talaga naintindihan dahil sa iyo. Sabihin mo sa lola mo na patawad, sabihin mo kay Doktor Volpe na tama siyang umalis, pero higit sa lahat, sabihin mo kay Zeus, salamat. Nilagdaan niya ito, Dario Castel. Sa loob ng sobre ay may kalakip ring deed, pirmado at notarized, na formal na ipinapasa ang kalapit na lupain sa pangangalaga ng sanctuary. Isa itong malawak na parang hindi pa naaabuso, na umaabot hanggang sa gulod, perpekto para sa paglago o simpleng malayang espasyo. Muling binasa ni Sofia ang liham, pagkatapos ay maingat na tiniklop ito at inilagay sa drawer sa ilalim ng harmonika. Nang gabing yon, habang lumulubog ang araw sa likod ng gulod, pinipintahan ng kulay ambar ang langit, nakatayo siya sa tabi ng bakod, kasama si Zeus. Tahimik nilang pinanood ang hangin na nagpapagalaw sa damuhan ng bagong lupa nila. Sa dulo ng pastulan, isang grupo ng mga batang aso ang naglalaro, malaya, hindi na inaalihan ng anino ng nakaraan. Sa likod niya, nagsimulang magsindi ang mga ilaw ng sanctuary kasabay ng katahimikan ng gabi. Narinig niya ang boses ni Teresa mula sa beranda, tinatawag ang mga huling voluntaryo para kumain. Sa may kennel, narinig niya ang mahinang buntong hininga ni Max bago ito bumaling sa kanyang higaan. May kapayapaan, hindi ang uri na binubura ang sakit, kundi ang uri na nagbibigay daan sa paghilom. Isinuksok ni Sofia ang kamay sa kanyang bulsa. Dahan-dahang hinaplos ng dulo ng daliri ang kinupas na metal ng harmonika. Hindi na niya ito tinugtog sa harap ng iba mula pa noong perya. Pero si Zeus palaging nagigising sa himig nito. Gabing yon, muli niyang inilapit ang harmonika sa kanyang mga labi. Ang tunog na lumabas ay hindi para magpakitang gilas. Ito'y isang pagpupugay. Sa panaginip ng kanyang ina,
Sa asong binigyan ng panibagong pagkakataon, sa isang pamayanang muling binuo, hindi sa pamamagitan ng sigawan, kundi ng isang batang babae na piniling makinig at magpatuloy. Nang tuluyang humina ang huling nota, dahan-dahang sumandal si Zeus sa kanyang binti. Hindi siya nakatingin kay Sofia, kundi sa mga burol sa unahan kung saan ang malambot na gintong liwanag ng dapit hapon ay tila kumot na may pangakong tahimik. Lumuhod si Sofia sa tabi niya, kalmado at tiyak ang tinig. "Hindi ko kailanman hiniling na magbago ka," mahinang wika niya habang hinahaplos ang balahibo ni Zeus. "Hinintay lang kitang maintindihan kung ano talaga ang gusto mong sabihin." Sa malayo, tahol at takbuhan ng mga batang aso, hinahabol ang huling liwanag ng araw, sumasayaw sa damuhan, habol ang mga paru-paro. Sa likuran nila nanatiling nakatayo ang sanctuary, tahimik, bukas, buhay, isang lugar na hindi itinayo para takpan ang katahimikan, kundi upang parangalan ito.